Nobyembre 2025 nang rumagasa ang isa sa mga pinakamapaminsalang bagyo sa bansa. Mahigit 200 ang patay, mahigit 500 ang nasugatan sa pananalasa ng bagyong Tino. Ang apektado ng delubyo, 7 rehiyon. There was a proposal from the NDRMC which I approved that we will declare a national calamity. Umaga ng Nobyembre 4, lilikas na sana ang pamilya ni J.R. Mesahon mula sa kanilang bahay sa Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Subalit mabilis na tumaas ang tubig sa ilog, tinangay ng flash flood ang kanilang bahay. Pinilit ko na umuwi kasi nga yung information lang na natapos is inanod yung pamilya ko, inanod yung mama ko, inanod mga kapatid ko, inanod mga pamangkin ko. 10 miyembro ng pamilya ni J.R. ang inanod ng rumaragasang tubig. Pinutol yung lubid at pinagsama-sama niya, pero pagbalik ni Papa, wala na silang 10 doon sa puno ng kawayan, inanod na sila ng tubig. Nasa kanyang trabaho sa Bacolod si J.R. noon nang mabalitaan ng insidente. Pagdating ko doon, nakita ko na lang si Papa ko. Then yung kapatid ko na 14 years old, nakasama niya kumuha ng lubid. Tulala na lang, umagos yung luha. Parang wala kang mabibigkas na word that time. Sugatan ng dalawa niyang nakababatang kapatid at isang pamangkin na natagpuan na lamang ilang kilometro ang layo mula sa kanilang bahay. Yung isang kong kapatid, nakita siya pero butas yung tuhod niya. Puno na ng sugat yung buong katawan niya dahil nga sa impact rin. Patay na nang matagpuan ang kanyang bayaw. 2 days after, nakita yung asawa ng ate ko pero bangkay na siya, butas na yung katawan niya. After that, wala nang sumunod na bangkay, wala nang kahit buto na nakauwi sa amin. Halos 3 buwan nang hinahanap ni JR ang mga nawawalang kaanak. Ang kanyang nanay na si Ferlyn Mesahon, ang bunsong kapatid na si Giselle, 6 na taong gulang, ang kanyang ating si Richel Peña Florida at mga anak nitong sina Redick, Ken at Romel. Sa puso ko, umaasa pa rin ako na uwi mama ko, na okay sila, na magsasabi sila, nagbakasyon lang sila. Ang larawang ito kuha sa kanyang graduation noong 2024. Ito anya ang huling alaala niya sa kanyang nanay at kapatid. Nakisuyo si JR sa mga netizen na marunong mag-edit. Bihisan sana sila ng pinakamagandang damit. Hindi naman nabigo si JR dahil bumaha ng pakikisimpatya. Gamit ang AI o Artificial Intelligence at photo editing apps, ilang netizen ang nag-post ng kani-kanilang obra. Ako po si Erwin Serillo and taga Bicol po ako. Kahit hindi ako masyadong magaling mag-edit, tinry ko siyang i-edit sa AI. Maybe makakatulong to sa kanya na at least kahit paano mapagaan yung loob niya. Nakakalungkot man isipin, sana like what they said dun sa post, wala pa naman natatagpuan na body. Sana missing lang at sana makabalik sila. Umaasa pa rin ako, nanalangin sa Panginoon na kung gusto niya at plano niya na magkasama kami ulit, dadating din yun. If uwi na rin sila na buto na lang, yung picture na yun is, yun yung isasabit namin sa panibagong bahay, panibagong buhay na itatayo namin. Na kahit ganun lang, kahit yun lang man, makita ko na humingiti si mama, na humingiti yung kapatid ko. Kasi kung iisipin mo, hindi sila humingiti nung inaanod sila eh. Misigaw, naghihinagpis. Ito ang lugar na kinatitirikan noon ng bahay ng pamilya Mesahon. Wala nang natira. Ang mga nakaligtas naman sa trahedya sa kamag-anak ngayon nakikitira. Sa mga nahanap rin na unidentified na bangkay, sana mapadali po yung result ng DNA samples na kinuha sa gobyerno. Inihingi namin ngayon isang psychological testing, aid po sa mga survivor. Humingi po ako ng tulong, lalo na pinansyal, para makabangon kami ulit, para po makapagtayo ulit ng bahay. Ang tanging pinanghahawakan na lang ngayon ni JR ang pag-asang makakauwi pa rin sila, pag-asang hindi kayang palubugin ng anumang unos o trahedya. Hinahanap mo yung mama mo na pagdating mo palang kain na, may gulay na niluto, may ganun. Ready na yung mga gamit mo, nadali naman ulit, ganun. Kahit sabihin natin na bangkay na lang, kauwi lang sila, masasabi namin na okay, they are now in God's presence. Angel na sila ngayon.
Para sa DZXL News Special Report, Radyoman Zander Kayabyab, Tatak RMN.